Hello mga mare at pare for today's vlog. Samahan niyo na naman nga ako sa isang araw na puno ng happiness at pampagood vibes. Ari nga po palang video na ari nung isang linggo pat ngayon lang nalagyan ng voice over. At dahil nga busy-busyhan ang babaita sa pag-i-edit tapos mayroong pangangawaing bahay kaya ngayon lang nalagyan. Pumunta nga kami niyan sa Kalapan at isinama ko nga aring dalawa kong anak. So anyways mga mare at pare for today's video ay may sasagutin nga akong katanungan galing nga sa isa kong followers na ilang araw ko nga daw pong ginagawa o edit ang isang video bago ko ito i-upload. Kaya ngayon isasagutin nga natin yung kanyang katanungan. At ang sabi pa nga niya sa akin, wag ko na nga daw siyang i-mention dito sa aking vlog. So eto na nga sa mga katulad ko nga na small vlogger at bago pa lang nagsisimula dito sa mundo ng vlogging, ay 2 days nga gumawa o mag-edit ang babaita ng isang video. Yung akala mo'y madali pero ang hirap po pala talaga. Yung tipong kapag bago ka pa nga lang magagawa ng video ay marami kang pagdadaanan. Isa na din kapag nga wala kang gamit na hawak ng cellphone mo para nga mag-video. Kaya naman nung una nga kung saan ko nga pinapatong ang aking cellphone para nga makakuha lamang ng video. At pag minsan nga pinagbibideo ko ay yung anak ko. At wag ka, pilitan pa yun at uupahan mo pa. At may pagkamot pa sa ulong mangyayari bago ka sundin. Kaya naman sa tuwing magbibideo nga ako ay sariling sikap ko na para walang upahan, charis. At akala nga ng ibang followers ko ay meron nga akong taga-video. Ay wala po at sariling sikap nga lamang ng babaita. At kapag alam mo sa sarili mo na tama na nga yung video na ginawa mo, ay pwede mo na nga itong pagdugtong-dugtungin at i-edit mo na taalisin mo na nga yung mga video na hindi mo naman kailangan. Kaya naman nga pag nga ako'y nagagawa ng video ay inaabot nga ng 2 araw. At pag minsan nga 3 araw bago magawa. Lalo na nga kapag naulan. Pakiwari ko'y relate na relate ka diyan habang ikay nanunood. Katulad nga ngayon habang ako'y nagbo-voice over ay umuulan ng malakas. At siguro'y pakinig nyo nga yung lagaslas ng ulan din sa bubong namin. At pagkatapos mo nga ma-edit ang mga video, ilalagyan mo naman ng voice over. O ay akala mo itapos na nga agad iyon ay nasa kalahati pa nga lang tayo ng video na ginagawa. Sunod mo nga gagawin, mag-iisip ka nga ng content doon sa video mo. Tapos yung iba nga na walang magawa, nanakawin lamang yung video mo na pinaghirapang i-edit. At pag minsan nga, hindi nga lamang video ang kanilang kinukuha. At pati na rin nga yung mukha ng kinuhanan niya ng video para lang makadami ng followers. Ay grabe naman yung iba ay. Ay gawa-gawa din minsan ng sariling video at wag umasa sa iba. At baka ikay mapalo, ikaw rin, bahala ka. At dahil nasagot ko na yung katanungan ng aking followers ay dito na nga tayo sa aming pamamasyal. Nakatapos na nga kami niya mag-grocery at sa lagay na yan ay pauwi na nga kami. At medyo nagtagal pa nga kami diyan ng kaunti dahil nag-iintay pa nga ng ibang pasahero. Mga ilang minuto pa nga ay may dumating nga na 2 pasahero at kami umalis na. Ay akala ko iabutin pa kami ng dilim eh. Fast forward po tayo mga mare at pare, pagkadating nga namin diyan sa amin ay nihanda ko na nga yung aking lulutuin na panghapunan. So for today's ulam mga mare at pare, ako nga ay magluluto din ng tinulang manok. Madali nga lamang itong lutuin at alam na alam mo nga ito. Pinalatan at hiniwa ko na nga din aring bawang, sibuyas, luya at sayote. At kung mapapansin mo nga ay plato nga ang ginawa kong chopping board. At dahil nga yung chopping board na ginagamit ko dati ay nasira, ay tiis-tiis nga muna din sa plato at ari na may matibay. At saka ako bibili pag may pambili. Nang matapos na nga ako diyan maghiwa, isinala ko na nga aring kaserola. At sinimulan ko na nga ang aking pagluluto. Nang mainit na nga diyan ang kaserola, nilagyan ko na nga yan ng mantika. At pagkatapos nilagay ko na nga yung bawang, luya at sibuyas. Sunod ko nga nilagay diyan ay aring ang sayote bago nga ang manok. At para nga kung mali, dapat manok muna bago ang sayote. At kung napansin mo nga, hiyaan mo na at maluluto din yan mamaya. At dahil na mali nga ako, isinunod ko na rin nga diyan aring manok. At pagkatapos ay hinalo-halo ko nga at nung iba na nga ang kulay ng manok ay nilagyan ko na nga ng tubig. At nang malambot na nga ang manok at sayote ay nilagyan ko na nga ng paminta at asin pati na rin aring talbos ng sili. At pagkatapos ay pinabula ko pa nga ng kaunting minuto, tinango ko na nga at nilagay ko na nga sa lamisa. Nagsandok na nga agad diyan si Kuya James at kami nga'y kakain na. At yun lang po mga mare at pare for today's video. Salamat po sa inyong panonood. See ya!